Hello guys, good morning. Please share, like, and subscribe po. Sa pamamagitan lang po nun, maaring matutulungan nyo po kami. Salamat. Guys, may kwento ako. Bale, 2019, pumunta ako dito ng Manila para magtrabaho. Kaso, ayun nga, tuloy may anak ako sa Palawan na naiwan. Taga Palawan ako. Tapos 2020, ano ba, 24 ngayon, 23 December, pinagdalhan po kami ng tatay ko ng pamasahe pauwi ng Palawan. Ang mali ko lang doon, sa online ako kumuha ng ng ticket. Bali, yun po, mukhang legit naman po kasi siya. In-stock ko yung niya. Yun pala, na-scam po kami. Kainin mo yan. Nahihiya po ako sa parents ko kasi Ayaw ko, bibigyan kita. maingit kasi po hindi kami nakauwi dahil nga na-scam po yung pera. Naawa po ako sa magulang ko Uwi na ako kasi Mapa ako. gusto po lang umuwi kami. Tapos hanggang ngayon po 2024 na hindi po talaga kami nakauwi dahil sobrang hirap po ng aming buhay. Hindi ko po alam kung paano ako makakauwi. Paano kayo makakauwi doon? Nahihiya na po ako sa magulang ko. Actually, nakakausap po naman sila. Pero nahihiya ako siyempre. Tapos yung mga kapatid ko, akala nila ginastos namin yung pera. Hindi nila, pinaliwanag ko naman. At saka may mga screenshot po ako doon sa scammer. Actually, nandito pa nga sa akin ngayon yung pinaprint ko na ticket do ko, no? Yun pala po. Ang dami palang na-scam yung babaeng yun. Mayroon pang na-scam daw po yan na nasa airport na. Tapos yung ticket po piki. Sana nga lang po makauwi kami doon. Gusto ko na po umuwi. Namimiss ko na po yung pamilya ko doon. Tsaka yung anak ko. 4 years na po hindi kami nagkikita. Kaya guys, iwasan po natin sa mga online. Karamihan po sa mga online napakagaling. Akala mo talaga totoo, legit, ganun. Yun pala mga scammer. Hindi ko alam kung bakit nabubuhay pa yung mga scammer. Na alam mo kung grabing lugmo ko nun. Minsan sinasabi ko na sana na yung nun yung scammer na yun. Grabe. Hindi ko talaga yun makalimutan. Thank you for watching.